Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ang ika-46 na kabanata ng Noli Me Tangere, ang sabungan. Linggo noon, araw na sana ng pananampalataya, ngunit para sa karamihan ng mga Pilipino ay araw ito ng sabong. Tulad ng mga Espanyol na tumutungo sa arena ng toro, nagtitipon naman ang mga tao sa sabungan matapos ang misa. Maging ang dukha ay sinusugal ang natitirang bariyang posibleng pantawid gutom, umaasang isang magandang taya ang mag-aangat sa kanila. Ang mayayaman naman ay dumadalo para maglibang, karaniwang gamit ang natitirang salapi mula sa handaan at pamisa. Alagang-alaga ang mga manok, higit pa sa pag-aalaga ng ilan sa tunay nilang mga anak. Pinahihintulutan ng gobyerno ang sabong at kumikita pa mula sa bayad sa pasukan na sinasabing ginagamit para sa paaralan, tulay, kalsada at kaunlarang pangkabuhayan. Kaya't daan-daan ang dumadalo sa sabungan ng San Diego ng linggong iyon. Karamihan ay mga mukhang madalas nang makita sa ganitong bulwagan. Ang sabungan ay may tatlong pangunahing bahagi. Sa unang puok, nasa maluwang na lagusan ang mga tindera ng sigarilyo, hitso, tabako, at kakanin at mga batang ipinapasama ng ama o tiyo upang maaga pa lamang ay matutunan ng mga lihim ng buhay. Mula rito, papasok ang mga tao sa malaking bulwagan kung saan matatagpuan ang nakatali at iniyahan ng mga tandang. Dito nagaganap ang pustahan at ang pag-aaral sa tindig, lakas at record ng mga manok. Naroon ang mga tahor, Kristo, mananari at mamamusta. Sa sulok ay makikita ang sabongerong buong lambing na humihimas sa paborito niyang tinali. Sa kabilang sulok naman ay may birang nagbibilang ng kaliskis ng manok na parang nagtatala ng sagradong kasaysayan. Marami rin ang talunan. May dalang patay na manok na ilang buwang inalagaan, ngunit ngayon ay may pagbabali na lamang ng 20 sentimos para gawing ulam. Sic transit gloria mundi. Ganyan kadaling maglaho ang kalulahatian ng sabongero. Uuwi sila sa asawang naghihintay at sa mga anak na gutom. Ubos ang pera, wala pang panlabang manok. Sa bulwagang ito, lahat ay tila eksperto. Walang mukhang malungkot, walang tamad, mararangya ang mga bihis ng ilan at sinusundan sila ng mga mahihirap na sabongero na nakikisakay sa taya ng mayayaman. Dito, buhay ang pag-asa, kahit panalalagas ang salapi. Huli sa hanay ng mismong ruweda ang sagradong intiblado ng sabong. Napapaligiran nito ng mataas na bakod, may nakataas na upuan para sa mga manunood. Siksikan ng tao, nagsisigawan, nagmumura, napapatayan sa pustahan. Mabuti na lamang at halos walang babae rito. Sa gitna ng ruweda, kasama ng mga tanyag, mayayaman at referee, nagsasalpukan ng dalawang manok, na ang bawat tuka at pagaspas ay maaaring magdala ng halakhak at tagumpay sa ilan o luha at paghihikaos naman sa iba. Ganito umiikot ang buhay sa sabungan. Isang mundong puno ng sigawan, pag-asang panalo, at pagkaluging kasing bilis ng kumpas ng pakpak.